Pangatlong dahilan bakit mahalaga pag-usapan ng ating puso. Tingnan nyo mga kapatid, may kasabihan na ad-dafi'u ila fi'li al-khairati huwa qalbul insan. Ang ating puso ay siyang tunay na nagbibigay ng motivation sa atin sa ating pagsasagawa ng mga kabutihan. Ginagawa natin yung isang bagay kasi kagustuhan ng puso natin. Pero iba na ngayon mga kapatid kasi kapag makamundong bagay at mga paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala ay masyado nating sinusundan ng kagustuhan ng ating puso. Pero pagdating sa mga ibada, mga pagsamba sa Allah ay para bang nakasanayan na lang Nagsasagawa ng sala 5 times a day, nawawala na yung khusyu. Bakit nawawala? Kasi masyado na tayong nasanay. Yung ginagawa natin ay hindi nakagustuhan ng ating puso. Hindi naman labag sa ating puso pero para bang nasanay na lang tayo. 'Di ba? Tapos sasabihin pa natin na hindi ako makafocus. Hindi daw makafocus pero kung bigyan mo yan ng test paper ngayon, tignan natin kung hindi yan makaka-focus. Wala ni isa sa atin ang makapagsabi na during exam ay hindi ako nakafocus. Sadyang hindi ka lang talaga nakasagot. Masyado tayong focus during exam. Nanginginig pa nga yung paa natin, di ba? Yung khusyu natin nandoon sa exam. Pero pagdating sa sala, I can't focus. At kung manood yan ng Netflix, mashallah, natapos yung 2 oras na Korean drama. Ayun, tumakbo sa banyo kasi hindi na malayan na ihing-ihi na pala siya. Dahil sa masyadong focus. Pero pagdating sa sala, I can't focus. Bakit nangyayari yung ganyan mga kapatid? Dahil sa kondisyon ng ating puso. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano niya i-describe ang ating puso? Idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kapag ito ang naging mabuti, naging dalisay, magiging mabuti ang buong katawan natin. Kapag ito ang nasira, masisira ang ating buong katawan. Ito ay ang ating puso. Okay, bakit may mga brothers, sisters tayo na hindi mo kailangan bigyan ng alarm clock para magising sa Salatul Fajr? At ang iba naman ay kahit anong klaseng alarm clock ang ilagay mo, hindi na magigising. Bakit mga kapatid? Dahil sa kondisyon ng ating puso. Nothing more, nothing less. Subhanallah. Kaya si Shumait bin Ajlan, isang muhaddith, sinabi ng kanyang anak, narinig ko ang aking ama na nagsasabi, Inna Allah Azza wa Jalla ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'dha'i. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niya ang lakas ng isang mu'min sa kanyang puso at hindi necessary sa kanyang katawan. At ito'y pinaliwanag niya. Ala tarawna anna ash-shaykha al-kabira ad-da'ifa yasumu al-hawajir wa yaqumu al-layl wa shabu ya'jizu an kathir min dhalik. Hindi niyo ba nakikita ang isang matandang lalaki na mahina, nag-aayuno sa napakainit na panahon at gumigising sa hating gabi para magsala ng qiyamul layl, habang ang mga binata na sobrang lakas ay hindi nagagawa ang mga bagay na ito. So bakit magkaiba? Dahil sa kondisyon ng ating puso mga kapatid. Nothing more, nothing less. Kaya patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang. Gawin natin ang mga dapat natin gawin para maging dalisay ang ating puso. Tunay na ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala at kinalulugdan ng mga tao. May mga tao nakita mo pa lang sa kanya ay parang nakikita mo na yung laman ng kanyang puso. Napakabait, napakabuti, madaling kausap, marunong makisama dahil sa dalisay ang kanyang puso. Naway mapabilang tayo sa kanila mga kapatid.